Mayor, ha? Sa investigasyon natin, ilang araw bago natin yung investigasyon. Ilang araw mag-investigation kami. Sa ngayon natin ang dalawang sesyon niyo. Ilang araw yung sesyon. Sa ngayon po, wala nang masyadong lagot kayo. Ganito na lang po, para sa madaling sabi, subukan yung dito tumira sa balyo. Para maranasan nyo yung naranasan ng kami sa balyo. Lahat po, kahit na sinong ano dyan, para magkano na po tayo. Salamat po. Kami din. Eh, alam namin kung ano yung nararanasan ninyo. Hindi namin, lalo na kami na naglilingkod sa inyo. Kaya lahat may mga bigyan natin naman ng pagkakataon. Hindi po basta-basta yung desisyon. Okay na. So, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na dumalo kayo. Yung mga naranasan ninyong mga pangyayari ng mga nakaraang araw is, to my mind, for me, is unfortunate. Walang may gustong mangyari yun. Hindi rin siguro naman masasabi na sinadya. Pagbigyan natin yung proseso na dumaan para nang sa ganun ay etong problemang ito ay finally mabigyan natin ng kalunasan. So nagpapasalamat ako sa mga nanay ng residente ng concerned citizens sa Barangay Balyo, sa ating mga bisita na nanggaling sa provincial office, sa office ni Governor Christian Yap, sa ating mga bisita from DNR, maraming salamat. Sa hanay po ng Calgary Farms, sa ating mga barangay officials, sa aking mga kasamahan na nanunungkulan dito sa bayan ng San Clemente. Sa inyo lang, kami nakakala namin mga kababayan dito sa barangay Balyo. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Natapos ang aming meeting. Salamatan ko din ang grupo ni Miss Rio sa inyong So, muli, maraming salamat. Hi sir, good afternoon sir. Anong pangalan niyo po? Ako si Federico Labiano, from Barangay Bamban. Nandito ako sa Barangay Balyo para makipag-isa yung dinaing nila kasi kaming taga Bamban, apektado rin ng langaw. Kaya nandito ako. Kaya ang gusto sana namin ay magkaroon ng agarang aksyon itong problema namin. Kaya nakita namin yung tema ni Mayor parang makikipag-negotiate pa. Eh kailan pa yan? Kaya ang gusto namin na taga Bamban, Balyo, yan ang kirwisyo sa amin. Matagal na yan. Taon-taon na lang kaming nagre-reklamo sa langaw na yan. Kaya nga po eh. Kaya nga po dapat po, ang parang naiisip ko rin po kanina, sana po, while iniimbestigahan, dapat close hanggat may Yun ang resulta. gusto namin marinig kay Mayor. Na habang Sinabi ko sa iyo kanina, nakausapin ko yung DNR sa Region 3 para pag-usapan namin kung ano maganda yun. kaya yung narinig namin kay Mayor ay makipag-negotiate pa. Hindi, Oo nga po. muna yan. Parang ayaw niya. Parang While habang iniimbestigahan. inimbestigahan, close yan. Opo. Yun sana ang gusto namin marinig sa bunganga ni Mayor. Kaya nga po eh. Sir,
naririnig po ito ni Pangulong BBM, kung naririnig po niya kayo ngayon, mga sir, ano pong gusto niyo pong iparating Sir, sa kanya? BBM, ako ang leader dito sa San Clementine nung tumakbo ka ng presidente. Ako ang nakikipagbaka para maiboto ka. Ngayon, ang tulong namin sa inyo ay itong problema namin ito sa Barangay Balyok. Ganon din sa Bamban nakakarating yung lamok na maiklos itong poultry farm dito. Dahil taon-taon na lang po kami, President, na napiperwisyo itong farm na ito. Gano'n na Kaya po katagal? inaasahan po namin yung tulong po ninyo, President. May Nakakarating kay 10 Presidente taon na sa po ma'am lunes. yan. Yan. Bawat harvest po, langaw na marami po talaga. Grabe po, no, Oo, kawa. maraming langaw. Basta Grabe. harvest po. Ay, hindi ka kadami ng langaw. Kung magluluto ka ng inabraw, wala. Wala, hindi ka makapagluto kasi matatabunan ng langaw yung... Niluluto mo, sir. Ganun dito. As in, perwisyo, sir, perwisyo. Permisa sa langaw, ma'am. Talagang ang dami. Sinako-sako, kilo-kilo ang langaw dito. Pero sa ngayon, medyo kakaunti na dahil yung mga langaw, laluksa na. Mamamatay na. Pero nung talagang pinakamarami, kilo-kilong langaw at saka sako-sako. Grabe, sir, no? Ganun lang, ma'am. Ayun, so mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, for today's video mga kababayan, nandito po tayo sa San Clemente, Tarlac. Ayan, yes po, San Clemente, Tarlac. Para po i-cover itong medyo special coverage po dito regarding po sa alleged na unsanitized poultry po dito sa Barangay Balyok. Ayan, yung nirereklamo po ng mga residente dito mga kababayan ay yung Canberra Farm. Canberra Farm, ayan. So, ayan po yung actual na poultry, yung Canberra Farm sa Barangay Balyok, San Clemente, Tarlac, na 10 years na nilang nirereklamo sa LGU. At ito pong mga pictures na to mga kababayan ay galing po mismo sa mga residente ng Barangay Balyok. Grabe po yung perwisyo na nangyayari po sa kanila doon, yung mabahong amoy at saka yung sobrang daming langaw po sa kanilang mga bahay na galing nga po doon sa Canberra Farm sa poultry na yon mga kababayan. Good afternoon po sa lahat. Alam ko naman ang mga taga dito kung saan po yung bahay namin. Kami po yung nasa Block 5, yung mapasok po ng gawad kanina. So, hindi lang po infested ng langaw yung problema namin doon. Yung pong amoy ng poultry. Kasi po, yung pong flavor nila, sakto-sakto po sa area namin. Bago po kayo matulog, pagkagising, amoy po ng tayo ng manok yung naaamoy namin. And hindi lang po yan, nagsusunod pa po sila sa poultry. So yung amoy, ang hindi mo maintindihan kung ano yung amoy na lumalabas po. And alam niyo po, siguro, ang mamatay lang ng nanay ko ng cancer. Imbis na po, nagbumanay po siya. Everyday, kino-complain niya, masakit yung dibdib niya dahil sa amoy po ng poultry. So ngayon, wala na po yung nanay ko. She passed away March. So, galing po siya ng abroad. Pagdating niya dito, pinagagamot po namin dahil po sa lung cancer niya. And paano po siya gagaling? Everyday, yung nilalanghap niya po beauty. Galing po sa tayo ng manok. So yun po yung problema. Hindi lang po sa langaw umigot yung problema. Yung sa amoy. Hindi po kami against sa mga investors na pupunta sa barangay namin. Kasi nakikinabang po ang barangay namin sa mga investors. Pero, kung permission po sa mga mayan ng Balyok, doon po kami talagang
inspections per row, except pa po yung mga surprise visit. And we have that on record. Hindi ko sinasabi ko na hindi totoo ang sinasabi ko. I can acknowledge that. Kasi yan po ang experience ko. Yung langaw, yan po ang experience ko. But sana, kaya admire po kami. You give us an opportunity also because we are trying our best. Kasi if not, hindi naman po kami magpapasakit it's on record. It's on record naman. Pwede nyo naman hingin sa mga community leaders ninyo and sa NGO na kung ano po yung patakaran na gusto nilang i-magawa po sa amin. Gusto ko rin po masabi sa inyo na for the past since 2013 na nandito po kami po, we want to be a part of your community. We don't want to be part of the problem. We want to be part of the solution. Kanina po, lahat ng binanggit ay acknowledge ko na pag pinatawag kami, katulad po itong meeting na to, tao kayo nag-invite, tao din kami pupunta po dito. Tama po si Ma'am, May 23, there was temporary closure. But since 2021, we have instilled a third-party flight control team na nag-ano sa farm namin. And yung sana open natin yung eyes natin, ay yung mind natin, ay accept rin natin na kung ano yung lumabas doon sa report nung inspection. Kasi actually, yung pagpapapasok po namin sa mga leaders po ninyo, hindi po ginagawa ng ibang farm yun. Bakit po? Because there's a biosecurity na issue. But then, gusto po namin na patunayan sa inyo na tumutupad kami at ginagawa namin yung best namin. Hindi kami nandito to actually, I did na yung nagpakita nyo, you showed dun sa photos, dun sa ano, kahit ako po na I acknowledge po na hindi yan acceptable po. Pero what I'm saying po, sana mag-understand nyo rin po na hindi lang po kami kasi yung sila na po ang magsabi, yung nag-inspection, ayaw ko pong buhatin yung sarili namin ako. Hindi ko rin po kayo, I will not lie to you and tell you na sino ang lakaw. Because hindi yan totoo, diba? Yes, but not to the effect na ganito, na yung pinakita ninyo, hindi po talaga namin yan inaasahan because our farm, they will be able to the inspection will say naman talaga na talagang inayos naman talaga namin yung farm namin. I'm so sorry, I don't know the name. Pero we are willing naman po. Natin sa mga expert, how we lessen yung ahoy na yun if nagiging nuisance yun. Sana maintindihan niyo po na yung car nabili na po namin yung daan ng car. And we are trying our best. And I believe malayo na po simula nung the first owner, malayo na po yung inipot namin sa car. Pero we will continue to sit down and dialogue with you kung ano po yung magagawa namin. Hindi po sa ako ang farm namin to support and we have shown that kahit ako yung sinasabi ni Ma'am, yes, enough po na may binigay kami doon sa inyo. Pero yan po, I don't want to argue with you, pero it's on record that we have given support. Pero moving forward, we open naman po kami kung ano po ang
isasabi what the local government will ask us to do. If you say katulad kanina na may itapos sa suggestion na EMD na maglagay ng additional or secondary network, why not? If it doesn't pass, why not? Diba? Hindi po kami matapos. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na I feel for you, na nagulat po ako dun sa mga nakita ko namin ex-kapitan noong year 2007 and 10. Ako po si Arsenio Juan. May ano lang ako, concern lang ako dito sa Langaw. Nung nag-harvest sila, June 30 ang umpisa. Itong taon na ito, itong buwan na ito, July 1, marami ng langaw, may langaw na. July 2, mas dumami. July 3, marami na. July 4, tapos ng harvest. Ang gusto ko sana na gawin ng farm manager, pagkatapos ng harvest, i-spray sana sa loob. Hindi yung pupuntahan na yung mga naghahakot ng ipot. Siyempre, lalabas na yung mga langaw. July 5, yun ang dami na kasi lumabas na yung langaw sa poultry. July 6, mas marami. Kaya sabi ko, yung farm manager, walang malasakit sa tao. Eto, sir, hindi nyo alam. Ako, katabi nyo, ang luti. Nasa? Araw-araw akong nandun. Nakikita ko lahat ang nangyayari doon sa farm nyo. Ang pinagtatapunan nila ng ipot na basa doon sa bandaron yung isinasako nila sa tabi ko na luti. Tapos yung mga plastic na dumi dito sa bandarito sa may maliliit na kubo doon nila itinatambak, sinusunog nila doon. Hindi nyo alam, sir. Kasi sir, hindi kayo araw-araw eh. Ako, araw-araw ako nandun. Kaya alam ko ang nangyayari sa farm ninyo. Ako, hindi sana ako magsasalita. Kaya lang, puno na kami. Kasi nung araw ng Sabado sa Linggo, ang dami talagang langaw. Kaya ako, sana nag-spray si farm manager sa loob bago sila ng ipot. Kaya ako, yung farm manager, walang malasakit sa tao. Yun lang po. Tama po kayo po yung Malacanang. Na-appreciate ko para may salisas sa akin. Pero gusto ko kanina po yung in-explain na nasa programa po talaga na hindi po kami magbubukas ng farm na hindi po kami nag-packing, hindi na po kami nag-express packing machine po ang ginagamit namin. Sana po
may I suggest lang po na kung may nakita kayong ganyan, you can take pictures. Open naman po kami. Kung sa mami na kami, we will reprimand kami. Because first and foremost po, sa pag-aalaga po ng and yung mga doktor ang mag-a-attest niyan, yung integrator po namin napakahigpit. Okay. Pag may langaw po kami sa loob ng building, hindi po lalaki. Yan ang totoo. Kaya po, it is our best interest also na panatilihin malinis yung farm. Now, I accept po na yung kasi sabi ko nga po, kayo, sabi niyo, nakita niyo. I will not tell you na you are lying. Diba? But, help us kasi magkapit-kami naman tayo. Magbibigay po ako ng example, although medyo matagal na naman po ito. Pero gusto ko lang i-visualize, i-demonstrate yung sana yung gusto namin mag-i-assimilate sa community ninyo. Alam niyo po nangyari sa farm namin na natokhang po yung aking yes, di ba? Nung nawala na po yung tao, tsaka po lumapit yung mga neighbor po para sabihin na, uy, nakita ko yung tao mo, binanakaw yung ganito. Na, isang farm, oo, binentahan kami ng gamot. Diba? Ang pakiusap ko lang naman, kasi ang gamot, inagastos po namin. I can prove to you that we allow a lot of money para magastos po yan sa tamang paraan. Na kung nakita nyo, ang pakiusap naman namin, sana be kind enough to tell us so kasi siyempre kung hindi nyo sasabihin at sasabihin nyo sa akin ng after the fact, mahirap po tayo araw-araw magagaling kayo sa amin. Araw-araw magkakaka kami, bakit kayo galit sa amin? So, Ano sir, hindi naman kita nakikita. Hindi naman kita nakikita sir na pupunta to. ganito, kaya moving forward kasi RC, I will be candid sa inyo po. Hindi po ako masyadong napapakita dito o nanakasal sa inyo. Kasi we don't want na magkaroon kayo ng wrong impression na nagbibida-bida kami dito sa Kalbo. Or nagkaano po. Basta, ang ano lang, pwede naman kami makipagkaibigan eh. Walang mga purpose. Sir, ang ano lang namin, hindi kami nakikipag-away. Ang inaano lang namin, yung solusyon, yung ano lang, sinusumbong lang namin sa inyo, yung nangyayari sa poultry mo. Salamat po, Ma'am RC. Kaya Saka yung mga barangay official, hindi kami nakikipag-away sa kanila. Dapat kampi-kampi tayo para masolusyonan itong problema sa barangay natin. hindi po kami, hindi ko alam kung we can sit down with the NGO, kasama po kayo, na kasi nag-visit naman po, maraming tao ang pumupunta sa amin and, well, people, come to our farm. Kasi ito ang pakiusap. Baka mga kagawad. Ako sir, nakaya ko doon araw-araw. Alam ko yung bumisita doon. Salamat po, Ma'am RC. Hindi, like what I said, I acknowledge the presence ninyo. Kilala ko po kayo. Hindi kami yung mag-punta ko, hindi kayo not-recognize it. We recognize the problem. Nakikita naman namin, diba? But we are trying our best to be part of the solution. I will speak to Manny about what you mentioned to me. And I will check ngayon po. Kung mayroon talaga, I will have it removed right away. So, sorry po kung medyo mahaba
kayo parte ng community, sana huwag nyo naman isipin na nakalabas na kami kasi gusto talaga namin na tamang health care. And so next po, may po, so ang haba na po ng drama. Ano po ang solusyon nila hindi ngayon? May mangyayari po ba? Kasi tagal-tagal na ito. Yung 10 taon na po. Nagsalita si Hindi mo pa yan solusyon po. kanina narinig niyo nagsalita si Reyes. Magandang hapon po sa inyo lahat po. Sandali po. Sandali, sir. Sandali po. Sasagutin ko lang po yun. Narinig niyo kanina na nagsalita si Ma'am Merlin. Yung provincial board has taken cognizance of your complaint at magkakandak sila ng investigation. Oo nga. Sandali, pakinggan niyo kasi muna. Pakinggan niyo muna. Ngayon, hindi naman namin pangungunahan yung investigasyon na gagawin sa provincial board. So whatever ang recommendation na ibibigay ng provincial board, yun ang basis namin kung ano yung magiging desisyon. LGU, Colleen. Okay ba tayo doon, boss? Narinig niyo naman si Miss Marlene. Kung ngayon, ang tinatanong niyo ako kung ano yung wala pa, kasi narinig niyo na nga. Idagdag ko lang po ito doon sa Christian. Kasi nabanggit po kanina yung sa third party, yung sa gamot. Ito po ba, magkakaroon po ba ng temporary closure o how many months, how many days, para malaman po namin ulit kung kailan ulit magbubukas ang Candera Park. Iniimbestigahan na nga. Hindi kaya nga, hindi, temporary closure eh. Wala naman eh. May announcement na alamin natin kung hanggang kailan. Hintayin lang po natin kung ano yung magiging recommendation po ng provincial. Sige sir, ano po ba yung sasabihin? Magandang hapon po sa inyong lahat po. Naglilingkod po ako sa pamilya ng Marcos since 1965. Hanggang ngayon po. 81 years old ko na. Kaya akong consultant ng mga problema ng LGUs, mga national. Kung may problema, inuutosan po ako doon sa Malacanang po. Para makakaabot, narinig ko yung mga statement ng DNR. That's a good job. Ngayon, I'm going to make a complete report to be submitted to the President sa Monday po. Ngayon, I will request to the DNR sa RT3 na pupunta po ako doon para mapag-aralan natin yung mabuting may tutulong natin dito sa bayan ni Mayor dito. Ngayon po, in regards to yung mga damages na nakita ko kahapon po, yung may-ari ng farm, nakita ko yung mga nakagat na mga bata dyan. Ang dami. Nandito ba kayo? Pakita nyo. Nakita ko lahat na malala pala yung mga bata na kinagat. Ngayon po, I will make an appointment sa RD3 ng DNR para makuha natin if we are going to recommend for
kung may balak regarding yung evaluation natin po. Hindi ko alam kung may balak silang ipapaklose dito for the good of the community. Sa recommendation natin po, makakarating po sa Pangulo sa Lunes po. Nandito yung mga tropa ni Tolpo. Yun lang po, mensahe ko po. Pinadala ko dito kasi may na-receive kaming complaint in regards to the issue of yung poultry dito sa Balyok po. Ang isang nag-report po, yung kaibigan ko dito sa Barangay Kasibo ba yun? Na pwede bang pagitignan mo yung manong kasi maraming napipinsala. Ngayon po, yung bagong kapitan, mayor, kung ano man may tutulong natin na itutulong sa mga kababayan natin, I will help. I will help. Gagawa lang kayo ng resolution para makakatulong tayo sa mga gamot, solar, sabihin lang, makakatulong po tayo dyan. Provided you are going to make a resolution para may sasampa natin. I have a project in Subic Bay. Kasi doon ako nasa ni BBM sa Subic Bay. I gave about 50,000 solars doon. Saka sa Sambales po. Ganon ang messenger po ako ni Presidente. Kaya nandito po ako. Baka sakaling makakatulong ako sa inyo. Pero yung may-ari naman po ng nakikita ko po yung statement mo kanina. Bihira ka lang daw nagpupunta, pero wala na akong pakialam doon. Pero dapat responsibilidad doon mo, sir, para makuha natin yung mga kwan. Dapat may standard na sanitary inspection po tayo. Ganon ang ginawa namin sa Bataan po. Sanitary inspection. Naka-schedule yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Good afternoon, sir. Sir Calvin. Tanong ko lang po kayo muna sabi na ginagawa niyo ang paraan na solusyon na mawala yung langaw. Ang isang concern din po namin, kung sinasabi niyo may malasakit kami, hindi wala po kaming nag-harvest na taga dito sa amin. Saka wala din po kaming empleyado na nagtatrabaho sa inyo. Saan po yung malasakit at saan po yung binibigay yung trabaho sa amin? Saan po? Wala naman po. Saka isa pa, sabi nyo nagbibigay kayo ng gamot sa barangay. Never pa po kami nakatanggap. Walang nakakarating. Sa kami, nung isang araw, yung poultry boy, humingi kami ng spray. Alam niyo po yung binigay niyang spray. Kala po namin ang mahal-mahal at nakakatanggal. Yun pala galing lang sa Shopee, 1 buy 1 take 1. Wala, 200 pesos. At may 100 ba? Tatlo, 280. Ano ba yun, sir, money? Alam mo naman na malapit kami sa poultry. Alam mo yan. Bakit mo pinabayaan nyo? Kung may malasakit na yung sinasabi. Saan yung malasakit? Parang hindi namin nakikita. Kailan yung malasakit? Sabihin nyo po, 10 years ng tiis ang Balyok. Never kayong nakarinig ng reklamo. Solusyon ang gusto namin, pero kayo anong ginawa ninyo? Pinabayaan nyo yung Balyok. Hindi na kayo nagbibigay ng trabaho sa Balyok, pinabayaan nyo pa. Saan po? Saan po yung solusyon na sinasabi nyo? Formation po ba? O solusyon ang gusto nyo? Pwede kong malaman yung name so I can address you properly. Lovely Aquino po. Magkakilala na po sa Sir Kelvin. Salamat po dun sa tanong tungkol dun sa pagtatrabaho.
And let me address it. I know may mga masasaktan ko, pero I will be candid sa inyo. Before, may mga kinuha na po kaming poultry boy dyan sa farm namin. Sa farm po, may biosecurity issue. Bawal na bawal po ang maglalabas-pasok sa farm. Okay? Yes, let me finish. Yung mga tauhan namin dati, yung galing dito, palabas-labas po sila, in and out. Which is, ang hirap rin po, minsan, pag napapagsabihan sila, they just leave. They leave their post. Paano naman po yung ginagawa nila? Pangalawa po, yung sa harvest po, ika-clarify po na ang may-ari ng manok, hindi po kami. Ang may-ari ng manok po is the integrator. Meron po silang guidelines on what they want to do. Okay? Ano po ba ang nangyari? Iisa-isahin ko. Yung pinaka-major po na last straw na nangyari, I forgot, we can check kung kailan po yun, na-penalize po ang farm because of animal cruelty. Bakit? Kasi nakita po sa dressing plant, kasi may mga government na mga tao doon na nagbabantay, na binabali po ang paan ng manok. And it's on record. We can bet po kami. So, hindi namin yan pinilito. Ano po ang ginawa ng farm? Nilulun po namin yung penalty galing po sa integrator. Kaysa po, mag-file sila ng criminal charge for animal cruelty. Okay, that's one. Pangalawa po, pag nag-harvest po yung mga tao, yung bawang truck na nakikita nyo, may dala-dala po yung harvest, I don't know what it's called. Pero may nandoon po ang instruction kung anong oras magkakarga, anong oras aalis, anong timbang ng manok na dapat ikarga sa truck. Ang problema po is yung mga nag-harvest, kahit na anong pakiusap, pinupulot nila yung mga manok na hindi pumapasok doon sa timbang na yun. Ano po ang nangyayari? Nangyayari is pagdating po doon sa dressing plant, hindi po namin nakukuha yung tinakda nilang size ng manok. We are penalized with that also. Okay? Pangatlo, pag nag-harvest, alam naman yan. But I cannot quote people ha, kasi meron din kayong meron din naman mga, syempre may iba rin kayong ginagawa. Pero, pag nag-harvest po, palagitnaan, iniiwan po ng mga harvester, kahit na anong pakiusap, isa-isa po nawawala. Siyempre po, yung truck na sinasabi ko kanina na may time ng pagkarga at may time na pag-alis, hindi po namin nasusunod yun. And again, we are para direction. And again, kami po ang napuputukan for dito. Yung sabi ko kanina, yung manok, hindi po kami nangyaari. Sila po ang nagtitinta na yung mga nag-harvest sa kanila po namin, hindi po sa tanong ko pa sir, yung nag-harvest, ano po bang oras yung mag-alis nila sa gabi? Kasi laging madaling araw nung umaalis, laging gano'n. Kasi ma'am, ang sinusunod pong oras talaga is yung sa dressing plant. Wala po kaming control doon. Sila po ang nagsasabi, halimbawa, ang kukunin na yung araw is 10,000 na manok. Magsasabi po yan, magpaparating ng truck dito. Kahit na anong gusto namin na magkarga na, sa nagagalit rin po yung mga nag-harvest. Bakit gusto na nilang kargahan, pero ayaw pa rin. Pero masis kailangan po namin, sa maintindihan nyo, na kailangan natin sumunod doon sa instruction, kasi kung hindi,
it will be a point against our contract naman po. Sir, ang point natin dito, yung solusyon ng Sir, ang tinatanong po na i-explain ko kung bakit hindi po, siya po ang nagtanong, sir, sinagot ko lang po. sir. Yan, pero afternoon po, hello po. Ayan, dito po ako. So, good afternoon po. Giovanni Juan po, school principal po, representing the education sector. Actually po, meron po kaming suspension of classes pagdating sa Baguio, sa malakas na ulan. Pero wala kaming suspension pagdating sa health hazard na dalaman na po. And marami na po affected dito po sa Baguio ng mga bata. When it comes po dun sa nadadatuan po sila ng lamok. Yun po yung isang punto po namin. Hindi, ng langaw, sorry po, ng langaw. So yun po yung concern ng school. And grateful naman po yung community dahil nakakatulong po kayo, nagbigay po kayo ng cover po dito sa ating cover board. Although hindi po ako principal po dito, ako po ay principal sa malayong school na po, within San Clemente, pero still umaabot po yung lamok yun. But I'm not the langaw, sorry, langaw. Umaabot po yung langaw po sa Gawlong first. Ayun. So, dito naman po na marami po country sa vicinity po ng borders po ng San Clemente kami and mga tanong. I would like to ask po the LGU kung may coordination po ba na nangyayari po ito sa ating community with the LGU community mga tanong. Yun po yung number 1 point tanong po. Pangalawa po, nabanggit po kanina that you are doing regular spraying, which is nagreal po ang nasa likod ko po na hindi naman daw po nararamdaman, hindi naman po nila na may regular spraying. So, could we ask po for a copy of logbook or monitoring tool which for the sake of transparency na mapakatawanan po natin na araw-araw po yung pag-i-spray. Ayan. Pangatlo po, nabanggit po kanina na ilang beses na po na temporary close po yung inyong farm. Ayan, hindi rin po nasagot kung ilang beses na. So, isang beses pa lang po. Once. Temporary closure. O, dalawa daw po. Sabi niyo po isa. So, hindi po lahat nagmamatch yung kailangan ng kaumbayan sa inyong pong nalalaman po. So, ayun po. So, kung ilang beses na po nagkaroon ng violation, nagka-temporary closure, gaya po sa school, may first warning sa first violation, may second warning sa second violation. Ilang po kailang warning or violation bago po may pasara yung poultry. Ibigay lang po kami kung ilan po ang ilang beses pa magkakaroon ng temporary closure para may pasara na po, para makapagbilang po kami na mamamayan po ng Baguio. Ayun lang po. So yun po, good afternoon po. Sir, siya ako po ang designated or siya na italaga designated membro iti San Clemente. Ang amuda ako kapag yan kayo. Sino pa ba ang magmamalasakit din sa inyo? Diba? Taga dito po ako. And regarding po dun sa tanong ni Sir na may coordination po ba ang LGU sa ibang municipality? Yes po, nagpapadala po kami ng letter sa Kamiling and mga Tarang, pero hindi po sila nagre-respond. Yun po yung hinihingi sana namin na magkaroon ng joint inspection po, pero wala po silang response. And yun pa rin po ang gagawin namin kasi mahirap naman pong mag-trespass dun sa kanilang mga lugar. Kaya nga po, andito kami, ang LGU, kung ano man yung maging recommendation po ng ating provincial government, tatalima po ang LGU regarding that. And sama-sama po tayo na magbigay ng solusyon para po sa problema ito. Thank you po. Pakinggan naman natin yung ating BPLO officer, ang ating municipal treasurer, si Josel de la Cruz. Naimbag na